The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood sa Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Naku, Ako naman po si Boss Dada. ayan. Malupit at mainit na mainit ang pag-uusapan natin ngayon. Press na press pa. Ito ay talaga nga naman trending sa social media. Kaya yan ho ang ating pag-uusapan. Walang iba kung hindi yung issue dyan sa hulihan ng mga shabu. Yung huli Ayan. me. Oo. Huli me, huli me. Hulihan ba ng ang shabu yan? Ano ba talaga yan? Ha? Pag-uusapan natin yan ngayong araw na ito kasi yung ating guest maraming nadiskubre. Di ba? So, tatanong natin sa kanya yan, di ba? Pero habang inaantay natin siya, Oh. meron muna tayong re-reactionan na isang mainit-init at naglalagablab na video. Naku, Ayaw ko yan. Bad shot ako sa inyo. Nako, grabe naman. malupit to. Tingnan nga natin. Ito ngayon, mainit tong video na to May play na ba natin yung video na yan? Ayan. Eto. Play! Pasok! 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 Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. Nakaw! I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayan na. Naku to, patay tayo dyan. Easy. Mahirapan tayo sa komento to. Baka mabad shot tayo dito. Delikado Yun ang tayo. problema. Delegates, anong masasabi nyo dyan sa komento ni Madam Lisa? Yung sinabi niya na my husband will always protect you or has always been protecting you. Parang kasi nung kampanya nila, narinig nyo naman yun, di ba? Yung si Inday yung nagsabi na protect BBM. So sino ba talaga nagpoprotekta sa bawat isa? Gulo nila, no? O si BBM ba protecting Sara o Sara protecting BBM? Kasi yun nga, nung kampanyahan, nanawagan si Inday Sara to protect BBM. And feeling nyo ba kailangan ni Inday Sara ng proteksyon? Tsaka parang kasi ang sinasabi nila is sama-sama tayong babangon muli na parang si BBM ang nakatulong kay Inday Sara para maging Vice President. So kayo, sa tingin ba ninyo, si BBM ba ang nakatulong kay Inday Sara para manalo o si Inday Sara ang nakatulong kay BBM para maging presidente? Para sa akin, pare ko, heavy peps, heavy siyat. Bad shot ako sa inyo, mga pare ko. Ay, nako, hindi ko alam kung sino talaga ang kailangan ng proteksyon. Pero para sa akin, no? Mga heavy, alam nyo naman, may problema na nga tayo sa usapin. Para kang para kang may amat sa. Bad shot ako sa inyo, mga pare. Bad shot. Heavy. Bangag ka, bangag. Heavy. Bangag to si Coach Oling yun Bawal sa SM. Bawal. Oo. Nako. No. Sabi naman nito isa, to be fair, may point naman si First Lady, mahirap din ang aattend ka ng cabinet meeting tapos aattend ka ng rally. Sabi niya. Pero ako ito bakit di siya nagkomento kay Senator Amy? Yun ang tanong doon, di ba? Bakit di siya nagkomento? Nandun din si Senator Amy. Nung araw na yun, nandun si, di ba, nagbubulungan pa sila, nagtatawanan sila. Nandun din naman si Senator Amy.
unahin mo yung sariling nasa bakod mo bago yung ibang tao. Anong komento mo? Bad shot na rin ba sa'yo si Senator Amy? Yan ang tanong. Bad shot na rin kaya sa kanya si Senator Amy? Di ba? Tsaka, ang nangyari naman, yung una bang, yung ba nirereklamo niya, yung unang Maisog event, it was held in Davao. Anong ine-expect niya? Dati siyang mayor ng Davao. Ine-expect siya ng tao doon. Vice President siya ng buong Pilipinas. And Davao, parte ng Pilipinas. So kung magpunta ang Vice President ng Pilipinas sa Davao, which is siya naman yung dating mayor doon, anong problema ron? Tsaka wala namang sinabing masama si Inday Sara. Doon sa... Una yun eh. Doon Una sa... yung Maisog rally na yan. Pero ito peaceful huling rally. Davao, wala siya, di ba? Oo, wala. Yun lang naman yung inatinan niya. Kahit naman sa Cebu, wala siya eh. Bakit kaya biglang napikon? Hindi kaya dahil sa manggayan? Yun ang hindi Bigla-bigla, natin. no? Yun ang hindi natin alam. Pero yung mabalik tayo dun sa siya ang nakatulong or it's as if sila ang nakatulong kay Inday Sara para manalo. Nung ano pa lang nung meron ng mga survey diyan sa pagka-presidente, wala pang pasa ng certificate of candidacy. Number 1 na po si Inday Sara sa sa survey. If hindi ako nagkakamali, meron ng 58% si Inday Sara noon, 28% lang yung kay BBM nung panahon na yun. So, kung tumakbo si Inday Sara or kung hindi niya naging partner si Inday Sara sa kanilang pagtakbo, I am sure dilawan ang presidente natin ngayon. Pwede. Or kung tumakbo si BP Sara, siya ang presidente. Pwede. Kasi Hindi kung titingnan ninyo, doon sa mga loyalista na talaga namang sinasabi na hindi daw nakatulong ito si Inday Sara sa kanila, 32 million ang boto Boto ni Inday Sara. Meaning, may mga bumoto kay Inday na hindi bumoto kay Bongbong Marcos. At may lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, bumoto kay Inday Sara. Dahil meron silang kulang-kulang 1 milyon na discrepancy sa boto. Maganda yung sinabi nitong isa, si Love ko to. Dapat ang banatan niya si Amy. Kasi si Amy dumayo pa sa Davao. Pero si BP Sara talagang taga Davao, di ba? Tama nga naman, nag-effort pa. Si Takot siya kay Amy. Tsaka takot. si Inday Sara, presidente niya lang, si BBM. Si Amy, kapatid niya pa. Oo. So, Matindi yan, matindi. Mahirap mabad shot tayo dyan. pero syempre, mga personal na opinion nila yan. Personal na opinion. Pinapaalala lang natin sa tao yung mga naganap ng mga nakaraan. Marami nagsasabi na pikon sa mangga. Baka doon sa video na mangga. Baka doon daw na pikon at kaya nagsalita na ho ito si ano. Alam, naiintindihan naman natin, syempre asawa ka di ba? Asawa ka na nababanatan yung asawa mo, na napipikon. Naiintindihan natin yun. Kaya lang, Madam Lisa, you should, alam yun, kasi kayo ang First Lady. Dapat mas maganda pa sana yung approach ninyo ng konti. Dahil, kung si Pangulong Duterte nagsasalita ng bangag, ordinaryong Pilipino na po siya ngayon. Pero kayo ho ngayon yung nasa pwesto. So dapat, si Madam Lisa, hinay-hinay. Kasi, tandaan ninyo, marami nga nagsasabi. Kaya, namamayagpag pa rin ang mga Marcos, dahil si BP Inday. Pag yan si BP Inday, nawala. Oo, dako. Baka talagang iba na ang magiging senaryo. Kasi may balita, Ewan ko kung saan mo nakuha yung chismis na yun. Pero yung plano daw ipalit si Leni Robredo sa DepEd. Naku, chismis lang naman yan. Grabe. Hindi, kasi nabanggit sa video si Leni na parang sinasabi na hindi ginawa ni Leni ito. Talagang hindi naman pupunta wala namang may mga campaign ba nung panahon ni PRRD? May mga 2 taon pa lang sa posisyon meron na bang mga ganito peaceful rally na nagaganap? Hindi, mas malala pa ginawa ni Leni Robredo. Oo. Si Leni Robredo nagpakalat ng fake news sa UN. Tandaan niyo yun, ha? Gumawa siya ng video about dun sa palit ulo na mali naman. Kaya tuloy siya nasabihang bobo ni Mocha. Kasi nga po, yung palit ulo niya na i-compare mo dun sa palit ulo ng PNP, magkaiba. So, ibig sabihin, fake news.
Wala naman po atang sinabi si BP Inday na gano'n. Hindi nga siya sumasakay sa tatay niya eh. Yes. Oh. Siya ho bilang respeto dahil Davao yon, nakaupo lang doon. Chillax lang, di ba? Hindi naman siya nagsalita na masama. Nandun din yung kapatid. Chillax lang din. Yes. Speaking of Leni Robredo, since kinukumpara niya yung dalawang vice presidente, si Inday Sara, wala naman siyang mga polisiya ni Bongbong Marcos na nag-o-object siya. Kasi si Leni Robredo, kung inyong babalikan, walang polisiya si PRRD na inayunan niya. Tinawag nga siya nun na obstructionist eh. Obstructionist kasi kahit maganda naman yung layunin, maganda naman yung resulta, para sa kanilang mga dilawan, wala pa rin, pangit pa rin. So kung ang comparison natin is yung si Inday Sara being a vice president to Bongbong Marcos and Leni Robredo being the vice president of PRRD, di hamak namang mas matigas ang ulo na itong Leni No Robredo. comparison. Oo, kesa naman kay Inday Sara na hindi nga nagsasalita si Inday Sara patungkol sa issue ng South China Sea dahil syempre ayaw din nila siguro magkakasalungat sila. Tsaka, Diba? alam mo, balikan natin yung unang rally yan sa Davao, di ba? Yung kung saan siya napikon. Patawa-tawa pa daw sa mga... Actually, napaka-generic naman po nung sinabi ni VP Sara doon. Ang gaang-gaang nga po eh. Lahat po bumanat na doon, except siya. Siguro, dapat naging grateful na lang po kayo doon. Kasi, umunawa pa rin si VP Sara sa magkabilang panig. Hindi naman, hindi mabigat yung mga pinagsasabi niya doon. Pakiulit nyo, baka namamalikmata po kayo. Hindi, baka binulungan ni ni Thinking Panot, di ba? Baka binulungan, naano ka niya. Nagulong ni Judas. Pero ilagay natin yung sarili natin kay First Lady Liza Marcos. Kung personal lang paghuhugutan niya, talaga namang sasama ang loob niya. Siguro sa part na yun, hindi natin siya sisisihin. Pero yung choice of words lang, na bad shot siya sa akin eh. It's as if. Yun lang yung sinasabi ng netizen ngayon na parang hindi nila nagugustuhan yung Sabi nga nung mga netizen di ipalit mo na lang si Leni Robredo. Kasi pagka, di ba, ipalit mo na lang si Leni Robredo, lagay mo sa DepEd. Para makita ninyong hinahanap ninyo. Ika nga. Alam nyo, itong administrasyon na to, naninindigan na lang yan dahil dyan si BP Sara Duterte. Subukan nyo hong tanggalin, naku po, medyo hindi maganda. Ang nakikita ko, may crystal ball sa ulo. Nakikita ko na iba mangyayari pagka si BP Sara Duterte. Makikita nyo sa screen nyo ngayon. Ayan. Ayan yung dalawa nagkukwentuhan sila. Very Walang pakialam casual. doon siya nagsasalita sa taas, So, dapat, kung magagalit siya kay Inday Sara, si Katunying naman kasi ang nagtanong eh. So, syempre, alam naman natin kung ano ang galawan ng mga yan Pero dapat, magsalita rin siya patungkol dito sa hipag niya na madalas kinukontra. Actually, mas kumukontra pa nga yung kapatid kesa doon kay VP Sara Correct. Diba? Mas marami pang ang mga polisiya at galawan na mas pasmado bibig nito ni Senator kinukontra Amy kaysa kay BP Sara Duterte. Pero bakit kaya hindi niya Yun ang tanong. hindi niya Bakit kayang kaya? anuhin? Marcos kasi talaga yan di ba? Yan talagang dugong Marcos. Si Madam Lisa, dugong Naku. Ayan, tanong natin dito sa ating Eto na. sa ating napakagandang guest. Tanong natin tungkol diyan kung ano ang kanyang Ang taray. Ayan na po siya. Kursunada ko itong guest na to. Talagang pag ito in-interview ko, talagang napapaano tayo dito napapatamimi dahil sa talino at galing nito. So pakilala po natin ang guest natin ngayon, walang iba kundi si Sas Rogando Sasot, Foreign Relation Scholar, aka investigador. Kasi ang daming na-imbestigahan ito. Tuta ng China. Tuta ng China. Ay, siya. Yan. Hello po, Madam Sas. Magandang gabi, Madam Sas. Magandang gabi sa mga banateros. Naku, ito talaga si Byron kung ano nagsasabi. Sino ba yung Byron na yan? So,
Byron. Tyron. Ano ba? Anong ba, Sas? Kasi nabasa ko yung mga mga status mo doon. Medyo nabagabag ako sa mga pinagsasabi mo doon. Talagang ni-research mo, no, yung nahuling driver ay isang, ano ba ito, nagpe-pretend lang ba o talagang legit na US Army dati? Well, according to him, he's an ex-US Army. And alam mo naman, pag tayo ay nagbusisi, kailangan hanggang dulo, no? So napag-alaman ko na ano pala siya, yung pamilya niya is talagang pamilya sila ng mga Militar. US na nag-serve sa US Army. So malamang at sa hindi nag-US Army siya. So I don't know kung gaano siya tumagal or whatever, pero yun ang common sa mga sa aking pagsasaliksik tungkol sa kanya. Speaking of So he yung is a Filipino-American. Filipino-American. So, hindi siya dual citizen, siya ay hindi siya Amerikano talaga, dual. Tingin mo? Well, dual siya kasi hindi ka naman pwede mag-serve sa US Army if you're not a US citizen. Okay. So he is a Filipino-American. Yeah. Pero, Your Honor, anong relevance ng pagiging US Army niya sa tingin mo? Anong basa mo na bakit US Army? Sa tingin mo may relevance yun doon sa issue ng Shabu na yan? Well, nakakapagtaka lang, no? Nakakabagabag na ano yung nagtulak sa kanya para maging tulak. Hindi ba? Kasi dati kang US Army eh. Alam mo naman pag military ka, no, ibang disiplina diyan. Yeah. Saka ang ano kasi dito, no, mga banateros. Nakikita natin dito yung unequal treatment sa mga Pilipino at sa mga American citizen. Kung dating Pilipino pulis yan or dating Philippine military yung nagdadrive na yan, do you think that the media will not, will just let it pass? They will emphasize it. Pero ito, nung nakita na ex-US Army siya, yan din yung parati niyang madalas na nasa Instagram niya, and most probably he is, kasi nga yung pamilya niya talaga is talagang, yung mga lalaki, hindi niya talaga sila ng mga nag-serve sa US Army. Bakit hindi ito in-emphasize? You know, that's one point. And then second relevance nito is, ano na mangyayari sa kanya? Mahuhuli ba siya? Makukulong ba siya? Dahil, tapos may tanong pa dyan, dahil US citizen yan, syempre tutulungan niya ng United States, no? So, ano yung magiging kahihinatnan nitong kasong to? Tapos ikalawa, kasi yung sabi kasi niya is for 6,000 pesos, pumayag siya gamitin yung van niya. Pero when I research on his profile, he doesn't look like someone who needs 6,000 pesos. Alam mo yon, na ganun ka kadesperado, na papahiram mo yung van mo, hindi mo alam kung anong isasakay, punong-puno, overloading, and wala ka pandalang lisensya for 6,000. So, all of those things sound fishy. So, it's either hindi lang siya driver at isa talaga siyang part ng sindikato, malaking part ng sindikato, or is this just all for show? You know, marami kasing bumabagabag sa atin dito sa mga nangyayari, no? At alam naman natin na talagang nakakagulat yung mga actuations ng mga taong involved, 'di ba? Mga banateros. I think hindi ako nag-iisa kung magsasabi ako na first time kong makakita ng presidente ng Pilipinas na binibrief muna yung media kung anong pwedeng sabihin o hindi nung pulis na nag-operate. Pero dun sa simula, Madam Sas, kasi syempre binalita ito sa media, no? Hindi naman sinabi doon na itong driver ay ex-military or Amerikano. Ano ang nagtulak sa'yo? Ano dito sa ibinalita ng media yung nagpitik sa'yo na, uy, teka, may something dito Ano yun? Para mag-research ka tungkol dito sa nahuli. Kasi napanood ko yung video niya yung ini-interview siya. So, akala ko yung driver, yung mga tipong parang,
alam mo yung parang halimbawa yung mga nautusan lang, yung mga, alam mo yung profile ng mule, di ba? Alam mo yung profile ng mule na kinuha lang dahil lang angailan ng pera. He doesn't fit that profile. Nung napanood ko yung interview niya, nung kinakausap siya, I think sa TV Patrol. Slang no? Konyo Konyo social magsalita. Social Social magsalita. So, sabi ko, abay, ibang ano to, ibang klaseng driver to. Social magsalita, tapos for 6,000. Tapos yun doon na ako nagsimulang i-research. Pero sa kung tingin sino mo, ito. Sas, nasa car rental siya talaga ba? Sa iyong pagsisiyasat? Wala po siya sa car rental. Siya po ay CrossFit trainer. So At unang ang kanyang nangyari yun? Na nagparenta siya ng sasakyan? Oy. Well, wala naman siya pinapakita, nagpaparenta siya ng sasakyan. Pero ang career niya is CrossFit trainer siya. Dati pa marami pa nagsasabi dati daw nasa call center yan. At parang meron ding background tungkol sa ipinagbabawal na gamot, mga ganyan. So, pero ang kanya established career ay CrossFit trainer at ang kanya mga kliyente ay celebrities and athletes. And of course, hindi malayo na meron siya politikong mga kliyente. Hindi po ba mga bandateros? Yun. At saka maganda yung punto mo, bakit hindi man lang binusisi ito ng media? Yun ang pinakaano dun kung sabi mo nga, kung ordinaryong ano lang yan, baka pati jowa niya, pinakialaman na ng media, di ba? Ito, talagang hindi man lang inalam ko ano ba ang background nito, taga saan ba to? Yan lang ang link doon sa lahat na nangyari. Wala nang iba. Oy, tama ka dyan, banat by, di ba? Di ba yan naman talaga ang karaniwang nakikita natin sa media noon pag may malaking involved sa ganito. Lalo na historical daw to. So dapat kung historical, dapat historical din ang research, di ba? Sino ba to, di ba? Bakit ang lakas-lakas niya ng loob na mag-drive ng may ilang toneladang shabs, no? Diyan sa kanyang sasakyan, napunuan, tapos idadaan pa niya ng checkpoint. Bakit ganun kalakas ang kanyang loob? Na wala siyang Hindi lisensya. ba? Wala pa siyang lisensya. Ako nga, alam mo, hindi ako nagdadrive pero I don't think kung magdadrive ako ng walang lisensya. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito na talagang, alam mo yung pahuli? Yung gusto mong mahuli. Kayong tatlo nagdadrive kayo, di ba? Kayo ba pag nagdadrive kayo, pag ganito kabigat yung sasakyan nyo, paano ang lakad na ng sasakyan na ganyan? Ganyang kabigat? Di ako personally, pagka nagdadrive ako tapos may checkpoint, kahit naman kompleto ako ng dokumento, medyo kakabahan ka Iiwas ka na May kaba ka ng konti kahit na alam mo naman na kasi di mo rin alam kung may dala ka ba or may naiwan ka ba dyan na something. So kakabahan ka lagi. Pero ito, may nagsasabi dito sa comment section na huli me. Huli me ang dating sa kanila nito. Parang sinadya Hindi, saka naman, Boss Dada, walang nakuhang, armas sa loob ng sasakyan niya? Kaya hindi madugo. Oo nga, Okay. totoo naman. Bakit nga walang armas na bibit-bit kang Baka daw hindi niya alam. Di ba? At saka isa pa nga sa napuna mo, parang hindi ito siya bulang. Di ba? Parang merong iba pa. Ikaw, marami ka atang alam dyan. Kasi yung dati mong kaibigan, ganyan, di ba? Ano sa tingin mo? Ito ba talagang siya bulang o may halo ito? According naman po sa presidente natin, na dapat naman po natin siyang paniwalaan dahil presidente natin siya, naman. high quality po daw, at high potency. Diba? Marami Tapos siyang alam. meron din naman mga nagsasabi na ang mga nandyan daw, medyo naninilaw at medyo nangingitim. So ako yung nag-search, no? Ano bang kulay nitong mga naninilaw at na medyo nangingitim? Yun ang nakita ko. Parang ito, crack cocaine. At kung crack cocaine nga, tama nga naman na high potency and high quality kasi talagang matindi naman daw talaga ang tama sa addiction ng crack cocaine. And then, alam mo naman ako very curious akong tao, no? So, tinignan ko yung mga supot. So, nakita ko dyan, halimbawa, yung isang supot dyan is isang sugar mill. What's the name of the sugar mill?
Basta sugar mill, tapos yung isa parang dry feeds and etc. Sa Pakistan. So, search ko, sa Pakistan siya. So, kung yung mga kontrabando ay nakabalot ng mga ganyan, malamang yung nagbalot niyan ay nakakuha ng pambalot mula doon sa sugar mill na yon, di ba? Either galing yun sa sugar mill na yon, or naka-ready na yung pambalot na yan, di ba? Ngayon, kung ikaw ay investigative journalist, ano bang gagawin mo? Titingnan mo kung sino ba yung mga nag-import sa Pakistan, lalo na sa mga kumpanyang yan para magkaroon ng ganyang mga supot at and lalong lumalakas yung loob ko na this might be crack cocaine kasi diyan sa Pakistan pala, lalo na yan sa mga lugar na yan. Sila, malaki ang parang paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. Sa tingin mo, di ba, sa iyong mga investigasyon, medyo marami ng kaduda-duda dito. Ano bang sa tingin mo? Ito ay drama lang? O pinapasok or nakapasok dahil may gustong makinabang na matataas na tao? Diretsuhan na po natin. Ako, there is more to the story than what we are seeing. Unang-una, yung actuations kasi ng mga tao hindi siya normal. Yung biglang, wala na nga halos masabi yung police, di ba? Yung sinabihan ng Pangulo natin na kung sasabat kami, wag kayo kung sasabat kami para sabihin sa kanya na wag mong sabihin yan, ganyan, kasi tuloy pa rin yung operation. Na parang hello naman, mga banateros. Ang mga police, trained yan about kung ano yung confidential at yung pwedeng i-divulge in public. Diba? Hindi naman sila hindi naman sila napunta sa serbisyo niya na wala silang alam at kailangan pang sabihin sa kanila. They know it, no? As if Ang naman daming yung bumubulong sa kanya, makikita niyo dyan sa screen, Oo nga. Kaliwat kanan yung bumubulong. diba? At saka official yan, Ibig sabihin, alam niya yung mga operation na ganyan. Hindi ho yan na basta lang isinalang dyan. Official ho itong mama na to. Batang kapitan to. Oo, kaya lang, wala na. Hindi na nakapagsalita. Bantayan ka ba naman ng ganun? Tapik-tapiking ka. Easy lang ha. Diba? Easy ha. Tapos ikalawa kasi niyan is doon kasi sa interview nung PhilAm na driver. 'Di ba sinabi niya na meron siyang kasama yung mga nagrenta. Tapos in a very social accent, sabi niya, napasyon ko ng puno na. And so sabi ko, labas na kay sunod na lang daw yung iba, 'di ba? So sunod na lang daw. So ibig sabihin naka-convoy to. Hindi ba? Tsaka bakit isa lang yun? Alam mo naman, Isa lang yung na-promote. alam mo naman. Oo, isa lang may na-promote. Yan lang So naka-convoy to. Naka-convoy yan sila. So nasaan yung mga ka-convoy nitong lalaking to? Hindi ba? So ayun na yung mga bumabagabag sa atin. Kanino ba yung delivery? Saan papunta? Diba? Ang link lang naman talaga dyan yung driver. Hindi ba? So, ngayon, ba't hindi imbestigahan tong driver kung sino ang kanyang mga connections, di ba? Mabigat yung mga connections ito Celebrities, athletes, nandun siya sa high level ng lipunan. Actually, ang tanong nga dito saan ba to nangyari? Itong Alitagtag, Batangas. Oo, Batangas, di ba? Ang bilis dumating ni Abalos, ha? Hindi kaya siya yung nakakondoy. Nagtatanong lang naman po. Hindi, ang bilis yan dumating di ba? Pagkahuli, pak! Huli! Ang galing Bilib talaga ako kay Abalos. Bilis kilos. Whole of the nation approach Ang lupit. Pero na-research mo, SAS, yung protocol pagdating sa checkpoint. Kasi, di ba, checkpoint yan, So usually, pag checkpoint, plain sight lang di ba? Titingnan mo lang kung ano yung kahindihan. Parang visual inspection mga lang. Visual inspections lang Ang alam ko kasi, pag drug issue, yung checkpoint naman, wala naman silang alam kung ano yung
yung droga o hindi. But sana kung may aso, no? Hindi pansinin nyo, kaya nga nila sinabi na aligaga yung driver. Kasi pagka meron ka ng nakitang suspicious doon sa pwede mo nang patingnan buksan. Tama ba ako? Meron tayong mga buksan, ano yan, di ba? Pwede niya nang ituro pag medyo aligaga yung driver. Yun ang alam ko, ha? Pwede. Oh, pero ano to, I think we will go into so much technicalities, no? Kasi nga baka ma-technical pa hindi pa makasuhan yung driver na yan eh. Anyway, so ang ano kasi natin dito is paano nila tinesting yung laman? Yun nga. Kailan ba tinesting? Saka na-testing ba nila lahat? Oo. Kasi of course, no? Na-testing nila lahat, ha? Kasi Nabawasan eh. bawas na eh. Bawas. Ilan yung nabawas? Ang dami nun, ang dami nag-testing yan. 600 kilos yung nabawas, yung naging 1.4 na lang Sinupsok eh. na yun, sinupsok. Eh, from 2 tons, di ba? Pero Sas, palagay mo, kailangan na itong imbestigahan ni Senator Bato? Nako! Nako, ayan na. Ayan na. Ako ay naniniwala na dapat tong imbestigahan kasi ito ang biggest drug hole in history. And napaka-brazen kasi na I think tanghaling tapat pa to, no? Tanghaling tapat, may araw nakatirik ang araw nung nahuli. Diba? Can you imagine, nakatirik ang araw, may dala-dala kang 2 tonelada or 1.4 ton rather na kontrabando sa sasakyan mo. Ganun kalakas yung loob mo. Ibabakir nito, Banat-Bay. Nako. Mukhang Ibabakir nito. Hindi, ang tanong nga dito, ito kaya, ikaw, tansya mo, makakasuhan to. Parang umaasa ka pa kanina eh. Sabi mo kanina, wag na natin i-discuss kasi baka makalusot pa yung driver. Sa tingin mo ba makakasuhan pa to? Well, base sa mga base sa nangyari sa 2021, no, nung isa yung si Sayarot, no, nahuli na yun ng mga pulis, na mugshot. Ito nga walang mugshot itong mamang to eh, itong nagdadrive eh. Na mugshot, nagkaroon pa ng chase. Nabaligtad pa ata yung mga pulis doon, Banat-Bay. Isa nga, anak pa eh. Yung Huling-huli na, tumanggap eh. 2 buwan, nakalaya. Diba, Laya na. Bloodless. grabe yung breakdown. Diba? Grabe yung... kasi hindi na sila nag-a-attempt itago eh. Diba? Wala nang... Dati, pinipilit pa nila itago kung saan-saan na ilalagay sa manika, ilalagay sa... Ano pa ba yung mga dati? Gulay. Yung talagang itatago. Ito talaga, nakaling tapal magdadrive ka ang laman-laman ng van mo is 1.4 ton na kontrabando. Hindi, kasi- Mag-isa ka lang, wala ka pang baril. Ayun nga sasabihin Wala ka sa niya. loob. Siguro kung alam ko na drugs, hindi ko ida-drive yan. Yun ang magiging depensa nitong mamang to eh. So, siya'y napag-utusan lang. Or, yun nga, nirentahan. 6,000 pesos yung renta sa... Ikaw pa, sa van. driver. Ikaw pa. 6,000, ano? Eh, magkano renta ng sasakyan ngayon? 3 lang yung nakasakay, pinakamababa, 10,000. Pero sa tingin mo, dapat yan hinati-hati? Kasi yung ganyang kalaki, ano yan di ba? From 13.3 billion napunta sa 9.6 billion. Billion pa rin. Malaki pa rin. Bakit pinagkasya sa isang van? Kasi baka, Baka po nagtitipid yung drug lord. Grabe drug lord. pwede rin naman, oh. Billion? Nagtipid? Putting all your eggs in one basket, ika nga, yun ang style siguro. Alam mo, hindi naman natin alam yung sistema, no? Pero dapat Hindi, siguro hinati sa 15 eh. Oh, sige po. I think ito na ang pinakamahinang utak na drug lord sa Pilipinas. This is history. This is history in the making. Grabe. Correct ka dyan. Hindi, tama yung sinabi. Kasi kung ikaw drug lord ka, tapos may inutos kang ganyan, di ba siyempre meron kang advance party para siguraduhin yung dadaanan, walang checkpoint. Di ba? O eto, mukhang talagang lapit mga suki. Ito na talaga siya. Lalapit na ako. Ito na. Ay, di ba, may ganun eh. Hulihin mo ako. Oo, parang may Hindi, yung mga nagtitinda nga na, yung mga small players nga, kung pwede lang, pag nag-abutan yan, halos hindi mo talaga makita eh. Oo. Naglalaban pa. Oo, nanlalaban. Ito wala, binigay. Kayo na bahala. Oo.
Hindi, And, saka ano na nangyari dito sa driver? Ano ba siya? In-inquest ba siya? Ginawa ba siyang state witness? Wala na, binisto nyo na kasi. oo nga. Kaya, May mugshot na ba to? Nasa Pilipinas pa ba to? Nasa kulungan ba? Kasi ano ba to? Ano na nangyayari sa kanya? yun ang pinagtataka namin actually, Sas, kasi wala nang follow-up yung media tungkol dito eh. Usually, katulad ng sinasabi mo, yung driver lang ang involved eh. So, dapat umiikot dun sa driver lahat para sa maimbestigahan nila yan. Kung siya ba may-ari ng sasakyan, at saka kung ano, ayan nga, katulad ng sinasabi ko, napakalaki ng intel funds ng gobyerno natin. Pero naunahan mo pa silang mag-background check doon sa driver. Oo. So, at saka wala pa silang comment doon ha, Sasa, sa mga inilabas mong expose tungkol dito sa ano na to, ha, suspect. Pero ito talaga, Ayun. tingin mo ito ay isang scripted na ano, na palpak na script ng gobyerno? Well, kung titingnan natin ang mga pangyayari is mukhang hindi naman siya mukha talagang meron itong something fishy, no? Hindi maganda yung script nito kung ito isang palabas. Pero unang-una, diniklara mo na over 2 tons, napunta sa 2 tons, napunta sa 1.8, and then by final 1.4. inventory, 1.4. 4. Ngayon, So, tapos, bumaba din yung values. Nung siya mo from 13.3 to 9 billion. Alam mo, banat bay, no? Kung ito ay nangyari nung panahon ni Digong, naku, ang mga politiko nun, nagkunahan na tong i-Senate investigation. sinabi mo pa. Tama. Palagay mo, bababa pa yan. Huling tawad na ba yan? Hindi, pero hindi ba may hearing sa Senate nung nakaraan, Sas, yung sinasabi nilang biggest din, yung kay Mayo. Oo, meron yung mga pulis na sinasabi doon na 30% sa asset. Ang request ng asset, yung total nung mahuhuli, 30% yung mapupunta sa kanya. Hindi na pera. So, 2 tons eh. Tapos naging 1.4. O, hindi kaya ito na yun. Baka binigay na yan din sa asset. Hindi kasi hindi may ko ganyan, hindi ba? Nung hearing nung nakaraning kay Senator Bato sa Senado na nagkakatanungan pa nga sino yung asset, hindi nila binibigay, di ba? Oh, yun eh, may 30 meron daw silang cut. Pero ito na nga, no, bakit pababa ng pababa yung inventory? And ako kasi dito, parang, kahit hindi natin gusto si Bongbong, pinahiya niyo yung presidente eh. Diba? Or baka naman hindi kasalanan ng mga operatiba. Baka yun talaga yung value, no? Kasi bakit naman magsisinungaling yung presidente, di ba? Bakit naman siya magsasabi ng fake news? Hindi naman mahilig magsinungaling si Bongbong. Ay, oo. So ako'y naniniwala at naninindigan na tama yung sinabi ng Pangulong Marcos na ito ay 13.3 billion at dapat talagang alamin kung bakit ang naging inventory bigla ay 9.3 billion. So malaking halaga yan na parang sa isang araw lang, ganun na yung ubusan. Apat na Gano'n bilyon. ba kalakas yung mga yan para biglang bumaba ng ganyan? So, kailangan doon tayo sa sinabi ni Pangulong Marcos kasi yun yung sinabi ng presidente, di ba? Imposible magbigay siya ng figures na ano, no? Alam mo kung sino talaga makakasagot nitong tanong na to? Si Senator Bato. Di ba? Yun talaga ang makakaano nito. Bakit to? Kasi talagang pwede niya ipatawag. Pinatawag niya yung mga pulis di ba? Na nagalit pa nga siya kay... Sino nga bang kaaway niya nun? Si Tulpo, no? Oo. Dahil sa medyo hindi maganda yung nabanggit. Basahin natin itong comment na to galing sa netizen natin. Ano? Bakit po naka-full set up agad yung cameraman ng RTVM sa biggest drug haul daw? Question mark. Naka-set up daw kagad. Hindi, tsaka yung mood ng media nung panel ng media, parang chill-chill lang sila. Mabilis nga Sabi nga, Nagtatawanan lang sila. Considering na sobrang laki nitong ano na to, ha? Ayan, no? Ayan. Tingnan mo naman. Sa sobrang pagka-full setup, kinabahan. Kinabahan yung sundalo ba yan? Para magpa-interview. nakaano pa nga siya, yung ganun. Binubulang Tsaka ano may- kaya yung binubulong? And then look,
And then look Sige at po. that, no? Nakabalot pa yung karamihan. So, Hindi pa... na-test nyo lahat. Oo nga. No? Na-test niya ba nila lahat yan para masabi nila lahat shops? Kaya nga parang feeling ko matitechnical to, no? Yun din ang sinasabi actually kanina sa mga nai-interview. Ba't mas magaling pa kay Bongbong? Ayun lang. Eksperto siya pagdating sa ganyan. Hindi, totoo naman. Di ba? Tingin pa Sana lang, naman alam nagsabi, niya na. high grade. So alam niya, tingin pa lang. Oh. Huwag kayo mas magaling doon sa presidente. Alam ko tinitest pa to eh. Huh? Diba? Alam ko Okay, tinest na nga. Alam ko Baka may experience. Tines okay daw. Anong Ng test? mga... Anong test? Sandali, linawin natin ng pulis Oo, na ng pulis. expert Hindi doon. naman sila magsasabi na droga yun kung di nila tinest yun. So tinest daw nila maganda raw yung Linawin natin, bigayan. baka ma-bad shot si Sas. Ay, Paano hirap na. nalamang high quality? ito talaga mga banateros, no? Kaya kayo nakapapahamak eh. Hindi, sinilinaw lang natin, tinest nung Tinest. mismong investigador. Oo, kasi may alam mo. pantest sila dyan, nilalagay sa tubig yan, ginaganon-ganon. Diba? Hindi naman, wala naman tayo sinasabing Esime na nag-test, yun. diba? Oo. Binabasa lang namin. Ayan, nakasulat to. Anyway, Sas, bago tayo magtapos, ano bang mensahe mo sa mga kababayan natin na natatawa sa mga nangyayari na ito? Well, ang mensahe ko lamang po sa ating mga kababayan ay panindigan po natin yung sinabi ng Pangulong Marcos na ito ay 13.3 billion na shops. Ito yung panahon na kinakailangan niya tayo na alam mo yon na nasa likuran niya kasi biggest drug war to sa history. So dapat i-celebrate natin to. Tama yung sinabi ni Pangulong Marcos, di ba? Bakit naman magsisinungaling si Pangulong Marcos? So kailangan, full force tayo sa kanyang sinabi na this is 13.3 billion. At kung bumaba dyan, may mekos-mekos, di ba? Tapos ikalawa, is tingin po natin ang sinabi ng mahal na Pangulo na magtipid po tayo sa kuryente. Hindi ko po alam kung paano po tayo dumating sa ganitong pagkakataon na kailangan na natin magtipid ng kuryente. Pero magtipid po daw tayo ng kuryente. So, yun lang. Maraming salamat Sas, sa Badateros. bago tayo matapos, no, ano naman ang masasabi mo kay Senator Bato patungkol sa dapat niya na ba itong imbestigahan? I think, Senator Bato, Mensahe, no? bilang dating PNP chief, you can smell a rat from far away. And I think... Iba yung dinig ko dun, Diba? Tumigil ka ba na ba yun? Banat ba? Kasi napanood ito ko yung na vlog yan. ni Banat Bay, may hinahanap ka raw kay Senator Bato eh. Ay, hanapin mo na ngayon, Sas. Oo. Ang Senator Bato, ito ang mga pagkakataon na kailangan mong tumindig. Yun. Kailangan mong tumindig at maging matigas Medyo at yun. maging mapangahas. Kasi kailangan natin ng katotohanan. Sino ba ang nasa likod ng shops na to? No? Kung shops talaga to, sino yung... Kasi biggest Kung di Oo nga. biggest, dapat historical. Historical din dapat ang investigation dyan. Mabigat yung sinabi ni Sas Okay. na maging matigas, tumindig, tapos may rat pa. Bakit? Hindi ba Ibang klase matigas? na, Ibang klase. Ewan ko. Tindi ng mga lingwahe nito ni Sas Talaga nga naman Anyway, maraming salamat na sa papaunlak mo sa amin Ang huling tanong ka na lang. Ito, last na, sandali. Nasa China ka ba talaga? Hindi, biro lang. Huwag mo na sagutin. maraming salamat po, Madam Sas. Sa uulitin po. Thank you very much po. Thank you. Bye-bye. Thank you, Banateros. Thank Thank you, SMNI. Bye. Nako, grabe, mainit talaga, mainit ang mga pinag-usapan natin ngayon dahil nga dito sa ni Sas. Gustong-gusto ko yung spirit ni Sas na talagang hopeful siya. At naniniwala siya sa presidente natin. Bilib ako. Natatawa ako. At saka gusto ko yung ano masabi niya, manindigan, tumigas. Tumigas, ayun nga. Tumigas ba? Matigas naman kasi nakalagay yun sa mga sa mga Tupperware na ganyan. Bakit nga pala Tupperware yung lalagyan nun? Doon Yun ba ang talaga hindi- nilalagay yun? Yun ang hindi natin alam. Oo. Sabi ni Eduardo Alcaide, wala man lang pictures o video sa
nangyari na checkpoint. Yung pagharang, yung mga droga na nasa loob ng van. Wala ding litrato o video. Next scenario, nasa labas na ng van at inventory na kagad. O yun nga yung sinasabi ng mga... Napanood ko kasi yung kaninang show ni Ka Eric at ni Madam Badoy. Yun din yung kanilang tanong. Yung protocol sa ganitong mga seizures, hinahawakan ba yun talaga? Inilalabas? Kasi baka ma-technical, alam ninyo yung yung chain of custody na sinasabi nila. Kapag hindi kasi recorded yung galaw nung mga ebidensya, nate-technical at nakakalaya. Kasi kung diin yung maaalala yung nangyari sa anak ng ating Secretary of Justice. Nako. Diyan din nadali, dun sa chain of yung custody ng ebidensya. Doon ba talaga nadali? Yun ang sabi ng korte. Yun sabi ng korte. Tsaka hindi daw sufficient yung ebidensya ng PIDEA. Pero linawin lang natin itong mga pulis natin, ginagawa nila yung trabaho nila. Sa tingin ko, hindi naman sila involved dito kung meron mang script. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung pulis natin nung press con, hindi na makapagsalita kasi hindi siya makapagsalita. Kung anong sasabihin niya, baka mapahamak pa siya. Kung sasabihin niya yung totoong alam nila, baka mapahamak siya. Kaya alam nyo, sa mga kapulisan natin, good job. Ano nyo lang yan, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag lang kayo makisali sa script ng kung sino mang politiko dyan. Basta kayo, magtrabaho lang kayo. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Sumusunod lang naman yung mga yan sa utos. Tsaka record-breaking to. Tama Tama si Sas. Dapat nating i-celebrate to, mga Pilipino. Mag-celebrate tayo. Ang laki ng nahuli. Kasali na sila sa drug war. Ang laki rin nung nawala. Tsaka ang proud tayo dito, walang dumanak na dugo. Oy. Actually, dyan nga ako nainis Dyan ako nabuisit. Tuwan-tuwa pa, walang namatay. Kung ako yan, gusto ko mamatay yan Siyempre, droga yan Ayaw mo mamatay yung nagkakalat ng droga. Hindi ko sinasabi yung driver Pero pagka merong mahuling nagtutulak, dapat talaga kunin na ni Lord dyan as early as now, di ba? Para hindi makapahamak ng ibang tao. Pero bakit tayo tuwan-tuwa na walang namatay? Ang pangit dito talaga, yung sobrang dami na pumasok dito sa Pilipinas. First time ito sa sibilisasyon ng Pilipinas na may ganito kalaking pumasok. Actually, pangalawang beses na. Yung una is kulang-kulang 1 tonelada, tapos ito, 2 tonelada na nabawasan. Kailan yung 1 tonelada? Ano yun? Wala pa silang 1 taon, yung kay Mayo, na nakuha dyan sa Maynila. So sa madaling salita, maraming record-breaking tong administrasyon na ito. Napakaraming pumapasok na droga sa Pilipinas. Pero kakaiba. Ang talagang nakakabahala dito yung dami na yan na nahuhuli natin, ilan yung hindi natin nahuhuli. Pero alam mo, mararamdaman naman yan sa kada barangay. Kung ganyan ang nahuhuli, dapat magkakaroon ng peace and order. Naalala nyo kay Tatay Digong, ramdam ng taong bayan yung drug war. May mapayapa. Mas okay ngayon actually, Coach Oli. Naglabas si Abalos at saka si San Juan Mayor Zamora na drug-free ang San Juan. Aba, magaling talaga. Hoy! Totoo ba yan, mga May taga-San Juan? kaibigan ako dyang adik Oo, gusto mo pangalanan ko? Naka-free na ang drug. Libre. Libre na pala. Meron ako alam dyan, pero tulak yan dyan sa sa San Juan. San Juan? Oo. Drug-free alam nga naman mas maniwala pat sila nasa gobyerno. Oo nga naman. Tama nga naman. Kayo dyan mga nanonood, lagay nyo po kung taga saan kayo at kung talagang mapayapa yung barangay ninyo. Yun. Bolahan tong nangyayari ngayon. Dali, binibiro ko lang baka mamaya sabihin ni bakit mo alam? Di mo tinatago mo, baka sabihin sa akin. Hindi, nagbibiro lang po tayo Meron tayong alam na nagbebenta ng drugs dyan. Yung Mercury Drugstore, Watson, yan. Naku, may plugging, bawal yan. Ay, bawal pala yan. Ako po, patay tayo dyan. Di ba? Marami dyan, nagbebenta ng legal drugs. Ayan, Banat Bay, basahin mo yung text message ni Marilu Torrejos. Si Marilu Torrejos, banateros yan. Di ba, pag may achievement, proud dapat ang pulis, lalo na pag nandyan ang presidente. Pero bakit mukhang balisa yung pulis? Yun nga
Baka naiihina o... Hindi, baka ano yan eh. Iba yung nakita niya, iba yung bulong. Ninervyusin ka talaga pagka ganyan. Pag magkaiba. Tama. Di natin alam. Maganda siguro, imbitahan natin tong pulis, no? Oo, syempre, kailangan ano. Pwede kaya natin maimbitahan itong pulis na to, matanong sa Kung anong nangyari. Kung anong binulong. Kasi mukhang wala namang gustong magtanong sa kanya. Tayo na magtatanong siguro. Wala nagtanong na media, no? Wala. Oh. Parang tamime yung media. Ayan lang, may mga mic lang sila na Andali, yung SMN na iba, naiimbitahan pa sa ganyan, o hindi na kayo pwedeng pumunta. Oh. Kami kaya ang pumunta dyan, magtanong. Oo, hingi tayo ng ID, punta tayo dyan pag may mga ganyan. Oo, tayo magtanong. Kung, Pero ang galing ng mga DDS talaga, no? Oo. Oo, no? Kasi Bakit? kita mo naman si Sas Rogando Sasot, ha? Ang linaw ng mata. Nakita niya yung mga markings doon sa, sa kanyang, yan, yung mga mark, may bilog-bilog, oh. Nakita niya at na-research niya kaagad. At least, May ebidensya, no? I therefore conclude, nung mga panahon ng expose yung kaibigan nyo, si Talangkang Pinoy. Si Talangkang Pinoy, dati rin host dito. Mga husyo dito, medyo Yung dating host din dito, si Talangkang Pinoy. Mahilig yan sa mga ganyan-ganyan eh. Oh. Pero ang totoo nun, galing yung kay Sas. Oh. Inaagaw lang niya. Bagong expose yan. Credit grabber yun eh. Ay, maraming ganyan. Oo, yun. Kaya nga, di ba, hindi sila nagkasundo nung isa ding host dito. Bakit? Pareho sila eh. Kaya talaga mag-uumpugan yung dalawa na yun. Kakilala akong ganyang vloggers din. Oo, mga umpugan ng mga matataasang ihi, di ba? Basta DDS yan, Oo. talagang hindi yan maglalabas ng walang pruweba. ebidensya. Yun Ebidensya. totoo. Yan. Importante talaga yun na pag may nag-e-expose, kailangan may pruweba. Pero sabi ni Rodsky Gonzales, dapat gumawa ng investigasyon dyan si Bato para maliwanagan ang taong bayan, lalo dun sa driver. Dapat talaga gawing witness yan. Nananawagan tayo kay Senator Bato, huwag ka muna magmotor-motor, Senator. Bakit ba? Hindi, kasi may mga ganitong issue. Kailangan nyo yung pagmumotor, ha? Bumabahanan ng droga, banatbay. Oo. Pwede naman siguro pag wala na kayo dyan sa gobyerno, pwede na kayo magmotor-motor, sama kami. Tingnan natin yung tigas ngayon ni Senator Bato. Senator Bato! Sumuko ka aantayin na. Namin. Pag hindi mo inimbestigahan, aaraw-arawin ka namin. Lalo na yung banat-bay. Hindi, balita ko kasi si Senator Bato, di ba, pinapasuko niya si Oo nga, Pastor busy Kibuloy. siya eh. Oo. Pinapasuko niya. O ito, pasok sa committee niya to. Dapat may statement siya. Oh, tungkol galaw-galaw. Senator Bato, baka ma-stroke. Galaw-galaw. Matikas pa naman yan si Senator Bato. Malay natin. Meron pa rin akong tiwala dyan kay Senator Bato na iimbestigahan niya to. Naniniwala ako, Senator Maski ako. Bato. Iimbestigahan mo to. Kasi kanilang programa yan ni PRD, Peace and Order, at saka yung droga eh. So, kailangan talaga, Senator Bato, makita ka namin dito. Kasi Pagka hindi nakita yan ng mga supporter ni Pangulong Duterte, iisipin nila, kinain na kayo ng sistema. May nagtanong dito, si Merlin Manny, kung anyayahan nyo kaya si Mike Abe, paunlakan kaya kayo Banateros, pinapaimbita nga namin. Eto pa, may isa pa. Mag-imbita kaya kayo ng drug lord. Tanong natin kung ginagawa ba nila yung ganun. Magkarga ng 2 tonelada sa isang sasakyan. Sino nga aming drug lord? Oo nga. Wala naman kami kilalang drug lord, kayo talaga, oh. Hindi, tanong natin kay Secretary Abalos. Baka may kilala siya. Hindi! Ano? Tanong natin kung pwede natin siya ma-interview. Okay. Yung ano mo naman Hindi, syempre, operatiba sila eh. Easy. Mababadget tayo kaaga-aga. Budget. Yari tayo nito. Oo nga, tanong lang natin. Ayan, Dominion Rush. At bakit walang patawag ng investigasyon ang Senate? Yan na nga yung ating pinag-uusapan. No? Pero may tiwala tayo kay Senator Bato. Bato! Ang ganda nung sinabi nung bandang huli. Bato! Chance to grandstand na. Yan, ito, grandstanding talaga ito. Mainit to eh. Mainit na usapin. Ito yung mainit na usapin na hindi hinihimay ng ibang mainstream media. Di ba sa SMNI sumasagot naman si Senator Bato? Imbitahan kaya natin si Senator Bato sa Tuesday, no? Oo.
Para maitulak tanong lang na. natin patungkol dito sa mga napakarami na nitong And then let's give him a chance. Wag naman po natin kagad i-judge. Oo. Bigyan natin siya ng chance. Imbitahan natin. Mga sir pakiimbitahan po si Senator Bato. Hindi, bigyan natin ng chance. Yes. Ako kasi naniniwala ako. Miski ako Ako, naniniwala pa rin ako na ano naman ni Pangulong Duterte ito. Nakakausap pa rin niya at yung kanyang katapatan ay na kay Pangulong Duterte. So ako naniniwala pa rin ako doon. Huwag naman na tayo mawalang kagad ng pag-asa kay Senator Bato. Saludo ako dyan pagka inimbestigahan. Tsaka talagang babantayan yan. Babantayan Okay. yan. Yun Pero na. Sana nga. pwede nilang imbitahan si SAS kung gusto nilang yung kanyang expertise. Ay, by the way, ito, breaking news to, mga bossing Ang may-ari ng private property para pagdadausan ng rally sa Bulacan sa darating na last week ng April 2024, pinuntahan kahapon ng mga lalaking nakaitim. Teka, nakaitim tayo. Oo, na hindi nagpakilala sakay ng dalawang SUV at nakausap ang pamangkin ng may-ari ng proposed rally site. Pinagsabihan ang pamangkin ng may-ari na wag nang ituloy ang pagpapagamit ng area para sa rally. Malinaw po na pananakot at harassment ito para pigilan ng peace rally sa Bulacan. Yung unang private rally site sa Malolos ay umatras din sa kanilang commitment na malamang ay tinakot din ng mga nasa gobyerno na ayaw ituloy ang rally. Ang mga insidenteng ito ay dagdag sa pag-deny ng permit sa peace rally ng Malolos LGU at Provincial LGU ng Bulacan. Naku. Kaya nga yan ang duda ko dyan. Baka katapos-tapusan ng maisog, puro tayo Davao. Kasi yung nasa ibang lugar, tinatakot. Katulad nito, grabe, tinatakot Akala ko ba, yung mga pinakawalan ng mga troll, nagsasabi na wala namang kwenta tong iginagawang mga peaceful rally na ito. Konti lang naman nagpupunta. Walang kwenta. Pero takot na takot sila, Bakit pinipigilan nyo na magdaos ng malayang pagpapahayag ang mga Pilipino na gustong magpunta dyan? Alam ko ba walang tao, no? Dito kaya natin dalhin sa SM Manila dyan, ano? Pwede tayo mag-peaceful rally dito. Pero isa lang ang masasabi ko dyan, huwag kayong diktador. Hayaan yung magsalita ang taong bayan. Mapayapa naman eh. Tingnan nyo, iniwan yan ng malinis. Wala namang gulo. Ano pang re-reklamo nyo? Sasayawan lang naman. Nagsasayawan pa nga eh. Oo, maayos. Ang ganda nga eh. Diktador. Yun lang naman eh. Huwag kayong diktador. Huwag yun. Tsaka sana, sana yung mga nagpupunta-punta ng haharas-haras, may mga cellphone naman siguro kayo. Oo, kuhanan nyo ng video yung mga yan para maipakalat ang mga pagmumukha ng mga makakapal na mga yan. Ayan sayawan Nagsasayawan, nagkakasiyahan. Walang artista, walang singer, wala. Pipigilan nyo yung mga yan. So yun po ang ating discussion ngayong araw na to. Tumigil na kayo dahil ako naman ang sasayaw na sa show ng Mocha Girls. Kaya kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman, si Boss Dada. Sabay-sabay Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Congratulations, Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9 p.m. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum po. Pagbati po sa aking mga kaibigan na banateros. Si Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada sa inyo pong bagong show. Ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang itatago, boses na totoo. Kaya mga kababayan, abangan po ninyo tuwing Martes at Huwebes mula po alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, simula po sa ika-2 ng Abril. Banateros! Mabuhay po kayo. Hi, Banateros! Nako, congratulations sa inyo, Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. Keep it up. I wish you all success and good job. Mag-iingat kayo and may God continue to guide and bless each and every one of you. Congratulations! Congratulations to Byron, Lord Oliver, and Darwin on your new show, Banateros in SMNI. As members of the Fourth Estate, you hold a special place in our community that comes with a big responsibility. Use your influence as a venue where intelligent views and elevated public discourse may take place so that public opinion may shape free from unwarranted pressure and influence. Once again, congratulations to you. Kapag katama, palakpakan, ang mali ay banatan. Masaya ko pong binabati ang ating mga banateros na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada sa inyong bagong programa sa SMNI na magiging kasama natin tuwing Martes at Huwebes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi simula April 2. Sa pamamagitan ng inyong programa, inaasahan kong marami pa tayong kababayan ang magiging mas mapanuri at matalino sa pagtanggap ng balita at impormasyon. Alam kong hindi ito madaling gawain, ngunit sa inyong dedikasyon at pagsusumikap, tiyak akong magtatagumpay ang programa. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tapat at malinis na hangarin sa pagbibigay serbisyo sa bayan at ito ang dahilan kung bakit ako bilang inyong lingkod bayan ay patuloy na sumusuporta sa mga adikain na naglalayong palakasin ang ating demokrasya sa bawat Pilipino. Sana ay maging gabay ninyo ang prinsipyo ng katapatan, katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Sana po ay may parating ninyo ang mga totoo at tamang kwento at impormasyon na mag-aambag sa pag-unlad ng ating bayan at ng bawat Pilipinong umaasa sa atin. Muli, congratulations sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.